sa Romans chapter 9 verse 1. Romans chapter 9 verse 1. Matuod ang giingon ko, iya ako ni Kristo ug wala ako mamaka. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao ang akong saksi nga gibati ko ang hilabihang kasubo ug walay paghunong nga kaguol alang sa akong kaigsuonan mga isig kahudiyo. Tungod kanila mahimo nga tunglohon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo, kay sila mga Israelita man, sila mga anak sa Dios ug ipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug yatagan sila sa balaod ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa pulong kini nga chapter may tungod kini sa pagpili sa labang makagagahom sa Israel. Ipili man gid sa Dios ang katawan sa Israel apan tan-aw nato ug unsay nahitabo nila. So matud pa dinhi ingon pa ni Pablo nga with Christ as my witness, si Kristo akong saksi, I speak with utter truthfulness. My conscience and the Holy Spirit confirm. My heart is filled with bitter sorrow and unending grief. For my people, my Jewish brothers and sisters, I would be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that would save them. So, na guol pag-ayo ang nag-uol pag-ayo si Pablo tungod sa kahimtang sa katawan sa Israel, tungod kay na imulag na sila sa Ginoo o say-siya sa iyang gibati sa ilang kahimtang tungod kay dili maayo nga mahimulag ta sa Ginoo na layo na sila tungod kay nalimbungan sila sa yawa kay nakasulod ang kaaway o nag-uol pag-ayo si Pablo. Moto nga siya, I will be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that would save them. So murag ibaylo na lang ni Pablo ang iyang kaluwasan para lang maluwas ang katawan sa Israel, because ingana siya ka nagmagul-anon tungod sa ilang kahimtang. Kay ang katawan sa Israel, they are the people of Israel, chosen to be God's adopted children. God revealed His glory to them. He made covenants with them and gave them His law. He gave them the privilege of worshiping and receiving His wonderful promises. So isa-isay nga nakadawat gid sila sa pabor sa Ginoo, isig ipili sila sa Ginoo, gi-adapt sila sa Ginoo, gipakita sa Dios ang iyang himaya o ang pag nakasimba sila sa Ginoo, nadawat nila ang mga saad sa Ginoo atod pa sa pulong sa Ginoo. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan daygon untang tod sa kangturan. Amen. So gisay-say gid pag-ayo dinhi unsa ilang connection, unsa ilang pabor nga nadawat ikan sa Ginoo. Nakadawat gid sila sa daghan kaayo nga pabor. Kita silang milagro, grabe nga milagro. Pero taliwala sa milagro nga nakita, ilang nadawat sa dalimbungan sa Ginoo daw napapasto sa ilang hunag silang kasing-kasing. Kay ang kaaway gusto gini papason ang memory, papason niya ang tanan nato nga nahibaw-an may tungod sa Ginoo aron ipuli ang iyang katuyuan nga mahimutang malayo sa Ginoo, mahimutang matinunglo, mahimutang disobedient ngadto sa Dios. Okay. So matud ba dinhi sa verse 6, wala ako magpasabot nga wala
matuman ang saad sa Dios kay dili ang tanang kaliwat ni Israel nga pinili sa Dios. Ito wala ako magpasabot nga wala matuman ang saad sa Dios kay dili tanang kaliwat ni Israel nga pinili sa Dios. Akong basahon sa English. Well then, has God failed to fulfill His promise to Israel? No, not for all who are born into the nation of Israel are truly members of God's people. Dili tanan nga katawan sa Israel na himong tinuod nga katawan sa Dios, kay ang uban na nga deceive man lagi, na nga deceive. So being descendants of Abraham doesn't make them truly Abraham's children. Dili pasabot kay kaliwat man ni Abraham, nahimo na sila nga tinuod nga anak ni Abraham. For the scripture says, Isaac is the son through whom your descendants will be counted, though Abraham had other children too. So sa verse 7, dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham nga mga anak sa Dios, kay ang Dios miingon man kang Abraham, ang kaliwat lamang ni Isaac maoy giisipon nga imong kaliwat, dili ang kang Ismael. Kay si Ismael is dili siya ang mao ang anak sa saad nga gisaad sa Ginoo. Natao si Ismael tungod kay nawad-an og pagtuo si Sarah, katigulang nalagi na lang gipadulog kang Hagar ang imbana, og si Abraham po ni patuo po og muna natao si Ismael. Ug wala ta nakabasa sa account ni Ismael nga isimba siya sa Ginoo, ni halad siya sa Ginoo, yukbo siya sa Ginoo. So do kaliwat siya ni anak siya ni Abraham, apan dili siya anak sa saad, dili siya maong giingon sa Ginoo. Tao siya pinaagi sa walay pagtuo sa Ginoo, wala sila ni paabot sa saad sa Ginoo. Ug matod pa dinhi verse 8, nagpasabot kini nga ang mga gianak sa Dios dili mao katong gianak sa tawhanon nga paagi, kun dili ang gianak tungod sa saad sa Dios maoy isipon nga matuod nga mga kaliwat. So matod pa dinhi, balikon ako sa verse 8, nagpasabot kini nga ang mga anak sa Dios dili mao kadtong gianak sa tawhanon nga paagi, kun dili ang gianak tungod sa saad sa Dios maoy isipon nga matuod nga mga kaliwat. Akong basahon sa English. This means that Abraham's physical descendants are not necessarily children of God. Only the children of the promise are considered to be Abraham's children, for God had promised, I will return about this time next year and Sarah will have a son. Kay sa pag-ingon sa Dios, kay gisaad sa Dios mao kini, sa tukmang panahon mobalik ako og si Sarah manganak og batang lalaki. So gisaad nga pag-ingon sa Ginoo, ingan sama sa aning adlaw aning taknaa, pagbalik daw ni manganak na si Sarah. So dugang panainis gisamkon ni Rebecca ang kaluhan nilang anak ni Isaac nga atong amahan. Sa wala pagani may mugso ang mga bata, giingnan na sa Dios si Rebecca mag-alagad sa manghud ang magulang. Niining panahon na wala pa makabuhat ang mga bata og bisan unsang maayo og daotan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat kun dili pinaagi sa iyang pagtawag. So sa verse 11 o 12, atod pa dinhi nga sawa pa na tao ang kaluha nga anak ni Rebecca ug ni Isaac. Atod pa naanay message kay gipadangat ni Lord nga ang magulang mag-alagad sa manghud. Ang magulang mag-alagad sa manghud.
And then, in verse 13, in the words of the scriptures, I love Jacob, but I rejected Esau. So, ingon na sa Ginoo nga, gigugmak sa Dios si Jacob, apan iyang gi-reject si Esau. Nganuman, nakita na sa Ginoo sa unahan nga Esau, dili gyud mag magpakabana sa Ginoo, apan si Jacob is nagpakabana gud sa Ginoo, na agud siya kasing-kasing nga mosimba, bualagad sa Ginoo. Do at first kuan siya, clever siya, apan at the moment nga na kuan na iyang kasing-kasing, nahimo siya gikahimutan sa Ginoo tong I love Jacob but I rejected Esau. Akong reject or hated, I hated. In the English Standard Version, ang gigamit kay I hated Esau kung gidumtan, because nakita sa Dios nga wala gid nahimo ang Ginoo kang Esau sa iyang mga binuhatan sa iyang kasatuan. In terms of kugihan gid si Esau, nilambo siya, but in the spiritual aspect wala siya pagpakabana sa pag-alagad sa Ginoo. So na mga tao nga kugihan kaayo manginabuhi, apan wala nila giila o gisimba ang naghatag nila kinabuhi, and that is like Esau. Sama sila ni Esau. Nga naman sadat animus ano sadat ni ana. So ingon dinhi nga gidayag na adjay tao nga sama ni Esau, sama ni Ismael, nga walay pagpakabana sa pag hatag o sidungog sa Dios nga naghatag nila kinabuhi, naghatag nila og kining pabor nga diin matungha ning kalibutan na. So naagya po na karon. So dili gayud ikalalis, dili ikatingala nga naadyoy mga tao nga diin walay pagpakabana sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang ilang gitagaag panahon ang panginabuhi, pero ang naghatag nila kinabuhi, naghatag nila kaalam, naghatag nila kusog, wala na nila pagtagad. And muna ingon sa Ginoo, I hated Esau or I rejected Esau. So kung nga nang istorya, it means wala sila luna sa gingarian sa Ginoo, because wala sila nagpakabana po na tungod sa gingarian sa Dios, wala sila nagpahari sa Ginoo. Ang taong wala nagpahari sa Ginoo, walay luna sa gingarian sa Ginoo. Ingana kay ang atong pagpili sa Ginoo, ang atong pagtagad sa Ginoo, gitagaan na og tagad pod. So ingon dinhi sa verse 14 sa Romans chapter 9 verse 14 nata, are we saying that God was unfair? Or of course not, for God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, I will show compassion to anyone I choose. So katong ganina nga, I love Jacob, akong gigugma si Jacob, but I rejected Esau or I hated Esau. Okay. Ako sa ako nandiyan sa Isaya. So, higugma ko si Jacob, apan gikasilagan ko si Esau. Unsa may kasulti ta karon, may pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay miingon siya kag Moses, kaluy-an ko kadtong buot kong kaluy-an o gigugmaon ko kadtong buot kong higugmaon. Nag-ingon na gid ang Ginoo sa kang Moses pa nga panahon, I will show mercy to anyone I choose. Kaluy-an ko kadtong angay kong kaluy-an, o akong ipakita ang akong gugma atong akong buot kong higugmaon. So wala may binalabi si Lord, pero katong nagpakita jud og effort sa pagdutot sa Ginoo,
pagtagad sa Ginoo, pagsimba, pagampo, pagdaig sa Ginoo is makabaton gyud og dako nga kaluoy ug compassion gikan sa Ginoo. Ganito to in the other verse, I love those who love me. Higugman ako to na higugman ako. So kabalo gyud si Lord kinsay nagpakabana niya, nag-igugma niya, nag-alagad niya, o katong nagpakabana niya, nag-alagad kaniya, gitagaan ni Lord og pagtagad. Mana nga ang kaluoy, ang gugma, ang pabor, iya dyong i-bubo. O part sa kaluoy sa Ginoo gugma, pagtagad og reward na ang gitaylo na sa gingharian sa Ginoo. So if we receive God's mercy and love and compassion and we maintain it, ato nang gimintinar nga mga lagad kasi tarong, sure gid nga naatay luna sa langit. Dili gina ikaduha, dili gina ikalimot, gina ikaduha-duha. Kay ang kaluoy ug gugma sa Ginoo is kanang naana siya naana siya reward, and ang reward is natay luna sa langit. So in verse 16 sa Romans chapter 9 verse 16, sa ato pa ang pagpili sa Dios wala ipasikat sa pagbuot o sa buhat sa tao kundi sa kaluoy sa Ginoo. So ingon dinhi, so it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. Ang kaluoy sa Ginoo, matud pa, ang pagpili sa Dios wala ipasikat sa pagbuot o sa buhat sa tao kundi sa kaluoy sa Dios. Ikaluyan sa Dios. Like for example, kato si Maria Magdalena. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, imbis patyo na siya, kay naaktuhan man gid siya sa iyang pagbuhat og dili maayo, patuon na unta siya sa mga katawhan, kay naaktuhan kay sumala sa balaod, batuon man gyud ang mga nakasala sa balaod nila. So gipanliptan ni Jesus, nagsulat siya sa yuta, ningon siya katong walay sala mo'y una mo batok. So ang tanan man gyud na magisala gagmay og dagko, walay nakaagkog bato sa maong babae, gipanaliptan niya tungod kay gikaluy-an si Ginoo. Nakita sa Ginoo nga ang tao kung mag-usab is makabaton gayud og kining kausaban. Ang tao nga gikaluy-an si Ginoo makabaton gayud og kausaban. So muna nahitabo sa ni Maria Magdalena, gipanaliptan siya sa nugsukod ato wala na sila ni balik sa iyang dautan nga binuhatan. Tungod sa kaluoy gugma sa grasya sa Ginoo, iyang nasabtan nga dako ka ito nga gasa sa Ginoo ug angay niya nga alagaran ang Ginoo nga nagpanalipod niya, nagluwas kaniya sa kamatayon. Kamamatay naman unta to siya atong panahon, nakibatuon man siya sa tanang katawhan, apan tungod ni Kristo, tungod ni Jesus, wala siya nakabaton og hukom kay gipanalipdan sa Ginoo sa to. I will show mercy to anyone I choose. I will show compassion to anyone I choose. Akong kaluy-an, tung angay na ko kaluy-an og akong kining padangat ang akong gugma sa akong akong gigugma. Sa busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluy-an ug pag-ahion niya ang kasing-kasing ni atong buot niya. Okay. Wala pa di verse 17 pa dita. Kay ang kasulatan ng ingon kang paraon, gihimo ko ikaw nga hari aron ikapadayag ko ang akong gahom, pinaagi kanimo aron ikapailak ko ang akong ngalan sa tibuok
kalibutan. So di ba si Paraon matud pa gigamit sa Ginoo para madayag ang gahom sa Ginoo. Gihimo ko ikaw nga hari aron ikapadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo ug aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. So ang Ginoo mooy nagtugot nga si Paraon mahimong hari sa Egypt ug mapadayag ang gahom sa Ginoo. Maila ang gahom sa Ginoo sa pinaagi sa kang Paraon ug ang gigamit niya si Moses. So dili to lalim para kang Moses nga nagwali siya hari nga gipatig-an na si Ginoo ang kasing-kasing, pero dito madayag nga ang gahom sa Ginoo grabe pud ang gihimo sa Ginoo. So the bigger the challenge is, the bigger the power of God He will show. Kung unsa kadako ang mga challenges, dako pud ang milagro nga ipakita ni Lord. So mo na nga iyang giingon nga I will show mercy to anyone I choose, I will show compassion to anyone I choose. Akong kaluyan ang angay na akong gustong kaluyan ug akong ipakita ang akong gugmang kalulot sa akong pili. So in verse 16, verse 18 na to, busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluyan ug pagahion niya ang kasing-kasing ni atong buot niya. So katong kaluyan si Ginoo matud pa kaluyan niya katong pagahion po ng kasing-kasing iya pong in verse kubusa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluyan ug pagahion niya ang kasing-kasing ni atong buot niya. Kato pong pagahion niya kasing-kasing pagahi po niya kagahi naman po og kasing-kasing. So katong mga gahi kasing-kasing ipagahi na lang po sa Ginoo kay gahi magid sila. Pero naay mga gahi kasing-kasing nga sadyang gitandog sa Ginoo na nahumukpod sama ni Saulo. Kahit magid siya, tig-a magid siya, walay basta-basta makawali niya nga disciple. Si Jesus gid ang nangunay. Tungod sa katig-a ni Saulo. Apan sa diha nga nakasabot na si Saulo, nahumok ang iyang kasing-kasing ug mao to nga nangalagad si Saulo o mao to nga dakan ang gihimo sa Ginoo, dakan ang mga himbis ang mata sa diyang pandungan siya sa kamot ni Ananias nang gawas ang himbis o nakakita siya o nagsugod nga diin nahimo na siyang ka-aliado sa Ginoo dili kontra sa Ginoo. Okay, verse 19, moingon unya kamo kung matuod kini nganong pakasad-on man sa Dios ang tao kinsa may makapugong sa buot buhaton sa Dios. Okay, so hindi kung moingon kamo kung matuod kini nganong makasad-on man sa Dios ang tao kinsa may makapugong sa buot buhaton sa Dios. Apan kinsa ka man nga makiglalis sa Dios, tao ka lamang makaingon ba ang yuta ngadto sa magbukulon nganong giingon mo ako niini pagbuhat. So dili ta ka question sa gusto sa Ginoo sama sa magkukulon, the pattern. Dili gid ka reklamo ang kining katong yuta nganong ingani mo ko nagporma nganong gibalik-balik man ko nimo patuyok-tuyok diri. So ang pattern mo oy gusto unsa iyang design. Na siya patience para mapurma gid ang iyang gusto nga ipormahon based sa iyang gusto. So ingana gyapon ta ang Dios mo ay nagporma nato, nag-design nato, nag-shape nato, nagmolda nato. Kung mapatuot ta sa Ginoo, mapolda ta, mapurma ta, mahimo tang nindot nga galamiton kung kuan ta sa Ginoo, molda tas Ginoo, magpagamit tas Ginoo.
o sakit man o dili nga pamaagi atong dawaton because mauna ang katuyuan sa Ginoo. Dili talabaw sa Ginoo, ubos ta sa Ginoo o kinahanglan magpaubos kita kanunay para ang Dios dili na to mahimong kontra. Dili pwede nga magpatigbabaw tas Ginoo kay dili talabaw niya. Binuhat lang ta, siya atong magbubuhat. So wala ba'y katungod ang magkukulon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kulunang usa makadun og ang usa baratuhon. Verse 21. Ano sa nato sa verse 21? When a potter makes jars out of clay, doesn't he have a right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into? So, gingon tini nga wala ba'y katungod ang magkulon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kulunan usa mahalon ang usa baratuhon. So na ay depende sa iyang gusto, katong mahalon ba ayang buhaton o katong baratuhon. Sina siya katungod pagbuhat ana kung sa iyang gusto. Katong mahalon, katong taas, katong ubo, katong baratuhon. O ingon ana ang gibuhat sa Dios, buot niyang ipakita ang iyang kapungot og ipaila ang iyang gahom apan nagpailob lang siyag maayo sa mga tao nga iyang gikapungtan og iyang gitakda nga laglagon. So nagpailob lang gid siya sa mga tao nga iyang gikapungtan matud pa og ipaila ni ang iyang gahom apan nagpailob lang siya maayo sa mga tao nga iyang gikapungtan og ang iyang og sa iyang gitakda nga laglagon. So delikado kung ang Dios nasuko nato kay kalaglagan ang nagpaabot, apan kung ang Dios wala nasuko nato dili delikado kun dili usa ka maayo o usa ka dapit nga diin maayo ay ang giandam nato ang langit, andam nagpaabot para sa mga tao nga nagalagad, nagpailob sa mga pagsulay ning kalibutan, naglahutay, nag-antos sa mga alantoson, dili mo ay nagpaantos. So mo na nga kabalo si Lord unsa to mga sacrifices para niya, giunsa nato aplikar iyang pulong, giunsa nato siya pag-alagad, tapaw ba or tinud-anay, anda bantang mula hutay, anda bantang mo sakripisyo hangtod sa katapusang hininga ng ating buhay. So God is just observing us. He has watch us, kitanaw ta niya, obserbahan ta niya unsay atong mga response. Gifalo ba nato ang iyang commands, ang iyang sugo, ang leading sa iyang Espiritu Santo? Kung nagtuman ta ana, dili ta mahimong kontra sa Ginoo, kun dili panig ang Ginoo nato. So ingon ni ana ang gibuhat sa Dios, buot ning ipakita ang iyang kapungot ug ipaila ang iyang gahom apan nagpailob lang siya maayo sa mga tao nga iyang gikapungtan ug iyang gitakda nga laglagon, ug buot usab niyang ipadayeg ang iyang himaya nga gibubo niya kanato nga iyang gikaluy-an kita nga gitagan aniyang daan, gitagan aniyang daan sa iyang himaya. So sa verse 23 nga gipadayag niya ang iyang himaya nga gibubo niya kanato sa iyang gikaluy-an nga gitagan-an niya daan sa iyang himaya. So gipadayag nga ang gikaluy-an sa Ginoo gitagan-an na sa iyang himaya. So
duha ka klase sa tao sama sa politika na ay panig na ay kontra. So kung na ay kuan sa politika nga na gyapon sa Ginoo, duha ra Ginoo giawa na jud. Kung nalipay ang Ginoo nato, it means na atay luna sa inging harian, na atay luna nga mahimutang makapahimuot sa Ginoo. Kay kung iya ta sa Ginoo, madayag gid nga ang atong mga linihukan sinultian ang Ginoo jud mahimuot. Pero kung dili siya mo ay naghari sa itong kasing-kasing, ang isa, ang kaaway, muna nga lain kid ang atong mga sinultian, tinan-awan, binuhatan, magbati. Lain jud. So modayag kung kinsa ang atong gipahari sa itong kasing-kasing. Madayag jud, dili na malilong, dili na matago. So ug matod pa dinhi sa verse 24, kay mga tinawag kita niya dili lamang gikan sa mga Hudiyo, kundi gikan usab sa mga dili Hudiyo. Verse 24, and we are among those whom he selected, both from the Jews and from the Gentiles. In verse 25, concerning the Gentiles, God says in the prophecy of Hosea, those who were not my people, I will now call my people, and I will love those whom I did not love before. Kay matud pa kuno sa libro sa Hosea, ang Ginoo diya sa basahon ni Hosea, ilhon ko nga akong katawhan, ang dili ko katawhan kaniadto. So ang dili niya katawhan kaniadto, ilhon na sa Ginoo. For example, the mga Gentiles, dili man ta katawan sa Ginoo kaniadto. Dili man ta ang first choice ni Lord, second choice raman ta ni Lord. Pero niabot ang panahon nga gihimutan niya katawan because gikaloy-an ta sa Ginoo. Gikaloy-an ta sa Ginoo. Kaluoy gugma sa Ginoo, grabe gyud. So mo na nga mapasalamaton ta sa Dios nga ang kaluoy gugma sa Ginoo ing gibubo nato. Wala tay pag-ila sa Ginoo kaniadto, wala tay pagtakon. Murag igo lang sa baba apan layo sa atong dugan. Sa hugmaon ko usab ang katawhan nga wala ko naigugma, wala ko gigugma kaniadto. So kato higugmaon ko usab ang katawan nga wala ko gigugma kaniadto. Sumuo na ang grasya sa Ginoo kaluoy. Wala ta gigugma sa Ginoo kaniadto, kadili ta kang first choice, but niabot ang panahon nga ang gugma sa Ginoo iyang gipadayag kanato pinagi kang Kristo Jesus. Ang bisan kinsa nga moduol modawat kang Kristo Jesus, makabaton makadawat sa gugma sa Ginoo. O ma-feel ginato ang gugma sa Ginoo nga grabe kayod ka, hilabihan ka dako matod pa. Og sa mga dapit nga sila kaniadto giingnan, dili ko kamo katawan, tawgon na silang mga anak sa Dios nga buhi. Sa mga dapit nga kaniadto giingnan, dili ko kamo katawan. Magapon na sa mga Gentiles or non-Jewish people, tawgon na silang mga anak sa Dios nga buhi. Tukod na sa grasya kaluoy sa Ginoo. Na ang iyang pagpili is nindot kaayo. Kung kita napilian niya, nagpadayon ta pagkapinili sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Hayag kaayo atong kaugmaon, ang langit nagpaabot, ang mga anghel nagkakalipay, at the end, we are one to be with them in the right time. Matod pa. O si Esaias may pahayag may tungod sa Israel, bisan ang kaliwat ni Israel sa makadagan sa balas sa baybayon, apan jutay lamang ang maluwas.
So atud padakan magid ang kaliwat sa Israel sama na sa balas sa baybayon. Panjutay ra ang maluwas. Nga naman, nga jutay ra man maluwas. It's a personal choice. Kung dili na to pilion ang Ginoo, daw atong gi-reject siya, rejected po ta, wala po tayo luna sa langit. Because what we sow, we will reap. No, sama ko no kadaghan sa balas baybayon ang katawan sa Israel. Pero jutay ra ang maluwas. Jutay ra ang maluwas. Anong jutay ra maluwas? Gamay ra ang nagpili sa Ginoo. Gamay ra nagpakabana sa pagpangalagad sa Ginoo. So, pwede ang tao nag-expect, pero in the sight of the Lord, ang wala nag-respect niya, walay luna. But as long as there is repentance, matod pa, God will accept. Katong naga-inulsol ang Dios mo dawat kanila. So dili na to paaboton nga sa ulahing bakin sa atong kinabuhi ana pa ta mag-inulsol. While there is life, while there is a chance, while we are still in good health, mga alagad ta sa Ginoo, dili na ayo nagpaabota nga kanang himatyunon na anak pa ta mo hinulsol, anak pa ta mo mag kuan sa Ginoo, mag nawag sa Ginoo. So ingon sa Ginoo, now is the time to not harden your heart. Karon adlaw, karon ang panahon nga ay na ipatigay inyong kasing-kasing. Mga lagad ta. Do not later, not tomorrow, not next month or next year, next week. Gusto ni Lord karon. Importante sa Lord nga ang karon nato nga panahon atong tagaan og chance nga makapangalagad ta sa Ginoo. Sa tubisan bisan ang kaliwat ni Israel sama kadaghan sa balas baybayon apan jutay lamang ang maluwas. Gisaysay na gid na sa Old Testament pa nga ang kaliwat mo sama kadaghan sa balas sa baybayon apan ang maluwas sama ra kadaghan sa bituon sa kalangitan. Nganuman kita sa Ginoo nga dili first choice si Lord. Dili first choice si Lord. Ang uban wala gid nagpili sa Ginoo. Ang uban pod niundang na sa pagpangalagad sa Ginoo. So ingon pa sa Revelation sa mga sa churches in Asia, ang mulahutay mauray maluwas. Ang mulahutay sa pagpangalagad, mulahutay sa mga pagsulay, mulahutay sa mga kining kasakitan aning kalibutan na mauray maluwas. So kung dili ta lig-on, dili kita kalahutay. Kung dili ta lig-on, dili ta kalahutay. Kung dili ta founded sa Word of God, kung dili ta founded sa gugma grasya sa Ginoo, di kita kalahutay. Ano man, naadyoy mga pagsulay nga murag mo anod mo bira na to, mo drag na to paingon sa kalaglagan apan kung muhawid lang ta diha sa kamatuoran, mo lahutay lang ta sa mga katalagman sa mga pagsulay na adyoy dako kaayo nga kini kasiguruan nga ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo ato gyud nga mapadayon og dawat. So mo na gingon sa Romans chapter 9 verse 27. So though the people of Israel are as numerous as the sand of the seashore, only a remnant will be saved. Gamay ra ang maluwas. In verse 28, kay ipahamtang sa Ginoo ang iyang hukom sa kalibutan sa tuman nga kahigpit og dali may tabo gayud ang gitagna ni Isaias kung ang Ginoong labing gamhanan wala pa magpabilin sa pipila sa atong mga kaliwat,
mahisama unta kita sa Sodoma o sa Gomora. So ang Ginoo nagpugong lang gyud, taliwala sa mga kangilad, sa mga binuhatan sa tao ug manaunta, pero ingon siya nagpugong lang gid ang Ginoo sama sa ang gibuhat sa Sodom and Gomora. Gitagaan pa niya chance. Gipawali niya si Jonah didto aron makahinulsol sila. Sa din naghinulsol sila, wala nagipahamtang ni Lord ang iyang silot nga kanang sani kining kuan sila apan niabot ang panahon nga nigara na pud sila balik o na kuan sila na hukman gid pud sila. Na hukman gid sila. So muna nga atong paghukom na sa Ginoo ang naluwas ang pamilya ra gyud ni Lot. Pamilya ra gyud ni Lot kadto ra gyud na ay pagsalig sa Ginoo, maoray makabaton og kaluwasan katong wala na nagbaton og pagsalig sa Ginoo, nagsalig na lang sa trabaho, nagsalig sa negosyo. Kabi nila mo na toy makatabang na sa atong physical. Matabang na tatong physical kay kining nanginabuhi man ta para pato physical, pero naatay tagaan pud pagtagad ang labaw pa sa atong kinabuhi, ang atong kalagong espiritu. So matud pa sa pulong sa Ginoo kapit ta mahuman. And sa verse 30, ang ikasulti ta karon mao kini nga ang dili mga Hudiyo nga wala maning kamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios nakabato ni noon ining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Okay. So ang dili kuno mga Hudiyo nakabaton kuno sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Yes. Bisan dili ta Hudiyo kung nakabaton tag pagtuo pagsalig sa Ginoo, tagaan tag gayunan nga diin maka baton og grasya gumag kaluwasan sa Ginoo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mulampos. Nganuman giusab ni Lord ang kuan balaod, himo niyang gaan. So to ang grasya is gaan kaysa balaod. Bugat kaayo ang balaod, grabe. Apan ang grasya sa Ginoo gaan. Sumuon na ang isa sa pagpadayeg sa Ginoo sa iyang gugma. Ang balaod iyang gihikling gipulihan niya sa iyang grasya. Nga mutuog mo salig sa Ginoo. Mutuog mo salig sa Ginoo. Makabaton og ka luwasan. Makabaton og ka luwasan. So verse 30, what does all this mean? Even though the Gentiles were not trying to follow God's standards, they were made right with God, and it was by faith that this took place. Ang mga Hudiyo nakabaton og kining pagkamatarong matud pa pinagis pagtuo, but the people of Israel who tried so hard to get right with God by keeping the law never succeeded. So ang makatawan sa Israel nga nagkamot nga mahimo silang mga atarong atubang nga sulbainaos balaod, wala gid sila naglampos. Why not? Nga naman, because they were trying to get right with God by keeping the law instead of by trusting in Him. They stumbled over the great rock in their path. God warned them of this in the scripture when He said, I am placing a stone in Jerusalem that makes people stumble, a rock that makes them fall. But anyone who trusts in Him will never be disgraced. Nag-ingon ng Ginoo nga sa iyang kasulatan, gibutang ko sa Sion ang usa ka bato nga makapandol, usa ka bato nga kapandulan nila, apan ang mutuo kaniya dili gayud maulawan. Para kanila kapandulan si Jesus kay ngano magud sa mutuo kay anak ragod sa panday.
anak sa panday. Wala ginausakay, anaga po na karon dili tuuhan kay anak sa pobre, kaliwat sa pobre. Ang ilang tuuhan katurang mga datuin nila. Apan ang Dios nasayod jud sa tanan. Dili ta dapat muhukom, dili ta dapat mo lockdown kay aron nga dili ta mahimong kontra sa Ginoo. So nagbutang ko ang Ginoo og usa ka bato nga kapandulan atod paapan ang mutuo kaniya, ang mutuo ni Jesus, because the rock here refers to Jesus. Refers to Jesus. Atod pa apan ang mutuo kang Jesus dili gayud maulawan, makabaton og kaluwasan. So dili ta magpadala sa mga paglingla sa kaaway, pinaagi sa mga pagtuis sa mga kamatuoran nga gisuwat sa Biblia, kundi mo minaw gitag ay sa iyang tingog. We have to listen to God's voice, the voice of the Lord, para dili ta masalaag, dili ta malingla sa pag sunod sa mga tao nga dinalimbungan na sa kaaway. So ang Dios is nagapili sa atoa. Though we are not worthy to be chosen by the Lord because of our sin, but because of God's grace and mercy, He chose us. He allowed us to experience the power of His grace and His love and the outpouring of His Spirit, because He loves all people, but not all people loves the Lord. Higugma sa Dios at tanang katawan, pero dili tanang katawan ay gugma sa Ginoo. O kay dili man tanang katawan ay gugma sa Ginoo, dili tanang tao pud makalangit. Dili tanang tao makabaton og luna sa gingharian sa Dios. Kay it's a personal decision to go there. If a person does not decide to have part in the kingdom of the Lord and will not take effort, dili maning kamot sa pag-workout ana, it means he is not interested to go to heaven. Because to go to heaven, we have to show interest. Mapakita tag interest. Mag-sacrifice ta. Mag-sacrifice ta. Diba? Kung gusto ta mo adto og laing lugar, mag-savings ta. Ang uban mag-loan kay para lang makakuan og pamility og passport or visa. So nga nagyapon naatay effort buhaton para nga makaabot ta anang dapita. Isa na pagpangalagad, pagampo, pagdaig, pagbasa sa iyang pulong, pagtuman sa iyang pulong, muna ang mga effort na gusto ni Lord makita nato. And we have to do it regularly, because ang pagtrabaho irregular maginato, regular maginato buhaton. So if we do the duties and responsibilities for the benefit of our soul and spirit, then no question that the Lord will not accept us, will not will not allow us to enter to heaven. Iya kita dayon dito. So muna kamot jud ta nga dili ta mabiras kaaway. Kung birahon ta sa kaaway, maningkamot ta nga mo resista, mo sukol ta. Kay gusto gid sa kaaway nga pabugnawon ta sa pagpangalagad. Kaya gusto ni Lord magmainiton ta. So kung kabalot ta mo hot compress, kung mabugnaw na atong lawas, dapat kabalot ta magpa-hot compress sa Espiritu Santo sa pulong sa Ginoo kung nabugnawon ta sa pagpangalagad. Nga na. So God bless us all. Let us pray. Father God, salamat sa mga pulong na ikaw nagapili sa katawan sa Israel, o sa diag na reject na ang katawan sa Israel. Imong gipili kami ng mga non-Israelites, the Gentiles. Kung salamat Lord sa imong grasya gugmang imong bubo kanamo
nga nakabaton kami o kay gayunan nga makasinati sa imong gahom, makasinati sa imong grasya, makasinati o Lord God sa tandog sa imong Espiritu Santo. Lord, kami nagaampo nga ikaw magapadayon og tandog ka namo, magagiya ka namo, matuboy ka mo kari sa mong kasing-kasing aron kami magbadasigon kanunay sa pagpangalagad. Andam kami nga mo lakutay o Dios sa mga pagsulay nga imong gitugot ka namo aron sa pag-ila sa among level sa among strength ug sa pagtuog pagsalig na damo kanimo Lord. Sanctify and bless your words that you have given us this blessed morning, O Lord God. Cover us all with your precious blood. Continue to be with us always, O Lord God, and prepare us for the prayer items, O Lord God, nga gusto nimo nga among dosto sa imong trono sa grasya ug sa tanan. Prepare us to worship you today, this day of worship. Thank you, Lord, for granting our request. This we ask in Jesus' mighty name we pray, and everyone will say amen. So thank you for watching. God bless us all.